Eto na, dumating na. Unbox natin itong ating Rhode Island Red Champion line. So galing itong Lang, North Cotabato. Yan. So 4 hours yung binahay nito, no, papunta dito sa lugar natin. And sobrang ganda po talaga. So mauna tayo sa rooster natin. Yan. So yung rooster natin, yan, lapit mo yung camera. Yan, lapit mo. Yan, medyo, wala pa pong ligo, no? Ayan, meron pa pong quick heal yung kamay ko dahil ako yung nagbi-maintenance sa manok natin kahapon. Yan. So, yung color niya po, no, dark po talaga. Iba sa ordinaryong Rhode Island Red na meat production. So, ito po kasi is show type, exhibition type na Rhode Island Red. So, napakaganda. Sobrang bigat din, no? Napakagandang pagpalaki nito. Yung paa niya, no, is may pagka dark brown yung kulay. No, ito yung mga hinahanap talaga ng mga breeders sa mga Rhode Island Reds, ganitong paa. Yan, no? So, bata pa po to, is not fully matured pa. Gaganda pa to kapag nag-fully matured na. Yan, no? Kita yung balahibo parang ano na, sa dulo, parang black Australorp na. No? Kasi nga, yung pagka-red niya, sobrang dark po. Yan, ganyan kaganda. No? Tignan nyo. Yung buntot niya, yan, pang champion line talaga. Si Kaloy, oh. Yan, si Kaloy po, nakabuntis na yan, nakaikasi. Buntis na po yung kambing natin. Yan. So, yung nabili ko dito is quadro, no? So, isang lalaki at 4 na babae. Yan, Kaloy. Dali ka dyan. Yan. Ito po yung mga, ano natin, mga Rhode Island Reds na babae. No? Sobrang ganda din, no? Yan. Grabe, iba yung kulay niya kumpara dun sa mga meat type talaga natin. Yan. Kaso nga lang may kamahalan tong manok na to, no? Yung ano nito, yung trio sa iba, no, is nasa mga 10,000 pesos. Yan, no. So ako wala pa akong price about dito kapag napalabas tayo. Kasi baka mag-discount din ako kasi mag-ship tayo nationwide. Yan. No, para sulit yung shipping ng ating mga ka-native na gustong kumuha din ito ng ating champion line. So sobrang ganda, oh. Yan, sobrang dark ng color talaga. Iba talaga dun sa meat production. So, kumuha ko ng ganito dahil yung mga anak nito at anak ng mga Rhode Island Reds natin, yung mga selections ko, ay i-upgrade ko, no, gamit itong ating anak nila. So, ngayon, sa yung project ko ngayong taon, i-breed muna sila, no, puro-puro muna. May breed ako ng purong ganito kaganda. And yung anak nila, no, is i-breed natin sa yung ating mahogany na pang karne, no. So, mas lalaki, mas gaganda, no. At syempre, no, about dito, no, purong-purong feeds ako dito. Kaya expect tayo na yung magiging anak ng ating mga ipapalabas or mga isi-ship natin sa susunod, sobrang gaganda, no. Sabi ko nga dito sa PNC, quality. Pinainom ko muna sila ng Intenso Plus para matanggal yung kanilang stress. Gabi na dahil nga nabisi kami ni Papang, no, si Papa nabisi sa grower house namin at ako naman is nabisi sa Agribet dahil sobrang daming bumibili ng ating PNC feeds dahil nga 26 pesos lang. Itong ating mga native chickens, no, pinapakain na namin ngayon, no. Oras is 5:45 PM na po. Yan. Dahil nga sa sobrang busy. Pero matatapos na rin siguro bukas yung aming grower kaya bukas na yung last day na medyo busy kami. Yan. At itong mga native chicken, no, napakasarap po talaga ng karne nila dahil yung si Bayaw, no, binigyan po natin ng mga manok at yung lola ko binigyan ko rin ng manok. No, niluto nila, sabi nila sobrang sarap talaga ng native chicken kapag tinola. Yan. Pero natikpan ko na rin yung tinola nito, no, at tinola ng ating heritage and sa upgraded na ano na natin, na test na rin natin. Upgraded tsaka native halos same po talaga yung yung lasa. Mas masarap pa nga yung yung upgraded, no? Kasi nga yung texture ng meat ng ating mga heritage, no, mas malambot. Yan. Kapag adobo naman, masasabi ko mas the best ang heritage para sa akin. Kasi halos same na yung kinakain nila, tapos sa lambot, dun ako, no? Dito naman kasi yung kanyang meat nito medyo lumalaban, no? Kaya kailangan pang pakuluan ng may katagalan. Pero yung mga heritage, sobrang sarap talaga ng karne nun. Pero kapag tinola, the best native chicken. Ito naman yung ating Black Australorps. Black Australorps ay sobrang purong itim to, no? Kita nyo naman, color green na. The best ito, no? Ito pure breed na to, magandang mangitlog, mabilis din pong ma-harvest. Yan, at sobrang bigat. Solid na solid. Dito naman tayo sa mga hybrids natin. Yan, punta tayo dito.
no? So hybrids natin, no, sobrang mga malalaki talaga to, no? Kaya masasuggest ko for adobo or pang itlog, no? Ito 'yon, no, meat and egg production talaga. Yan. Actually sa sa pagprito or adobo, no, nakadepende po 'yan sa pagtimpla na nagluluto. Yan. So, syempre, masasabi ko halos same lang ng yung karne ng native tsaka sa heritage natin, lalo na kapag isa lang po yung pinapakain natin sa kanila, no? So halos same lang po talaga yung adobo. Yan, mas malambot lang talaga itong heritage. At doon naman sa ating mga native, no, pang sabaw-sabaw talagang the best talaga yun. Palagi kong inuulit yung about sa sabaw, no? Parang nagugutom ako. Yan, pero the best to, no? Sobrang bilis pong lumaki nitong mga hybrids natin. Panalo to. Dito naman tayo sa ating Rhode Island Red. Yan, Rhode Island Red, no, is galing ito sila sa United States, no, sa lugar ng Rhode Island. Yan. So itong mga Rhode Island Reds natin, no, is sobrang gaganda po ng kulay nila, no. Dark colors, tawag ito is dark mahogany. Pero this is not pang show type, no. Talagang ito ay pang lang, meat type or production type, no, meat production. About naman sa mga exhibition type, no, meron na rin tayo dito. Papakita ko sa inyo mamaya. At ito din pong ating Rhode Island Red, no. Halimbawa kung gusto niyo ng sobrang magandang kulay, no, na malakas mangitlog, fast grower din, no. Ito yung masasabi ko, no, talagang patok na patok para sa inyo. Okay, sulit na sulit tong bilhin. Dahil nga sobrang ganda din ng Rhode Island Red. Yun nga lang, kung i-compare mo siya sa Black Austolorp, no, mas mabigat yung Black Austolorp and mas mabilig yung katawan. Ito mas matangkad and mas maganda yung kulay kung gusto mo ng red colors. Kung gusto mo ng black colors, no, doon ka sa Black Austolorp, no. Kung gusto mo ng makulay, doon ka sa hybrids. Yan. Pero kung halimbawa gusto mo ng dark na color na Rhode Island Red, no, masasabi ko sa inyo, no, show type na manok. Pero may kamahalan, no. It's not worth it for meat production, no. Pero worth it siya pang upgrade dito sa mga Rhode Island Reds natin. Ngayon naman, dito na po tayo sa ating grower, no. Yung iba dito sa baba, yung iba dito pa rin, no. At dahil nga hindi pa tapos yung grower natin, dito muna sila yung mga yung dapat na nasa grower natin. Ito ay papakain muna natin, no, ng ating fancy grower feeds na 26 pesos per kilo lang. Yan. Tignan po natin kung gaano sila kalalakas kumain. So, first time din po nilang kumain sa automatic feeder. Yan. Pag naninibago sila. Yan. Rhode Island Reds, Black Austolorp. So, ito i-segregate ko lang kapag nasa tamang edad na sila. Okay. Ito, papakainin din natin. Ito. Yan. Lakas kumain, no? So, ito pinapakain namin noon, itong feeds namin talaga malaking tipid, no? Pero dito sa mga mamahaling manok namin, iba din po yung kanilang patuka, no? Kasi nga, kailangan nila ng mas magandang feeds, no? Purong-puro, or maganda talaga yung quality, no? Lalo na Salto yung ginagamit namin, no? Salto Feeds and Thunderbird. Itong pula, Thunderbird, yung isa naman is Salto. So, minix ko lang sila. Both Thunderbirds and Salto, the best siyang pakain sa mga ganitong mga klaseng manok. And yung gigante, no? Meron din ng Dumbo dito. And about naman sa ating mga heritage na mga CCU, pinapakain ko Integra 1 na may King's Vita Plus. Yan. So, sa first week, yan. So, about naman, para naman sa mga CCU natin, no, na malalaki na, no, V-Pro, like 2 weeks old, no, V-Pro 1000 na yung ginagamit ko na may King's Vita Plus. Yan. No, nandito po tayo mga CCU dito. Yan. So, ito may mga owners na po itong mga CCU natin na andito. Yan, sobrang ganda. Dito sa kabila, meron din. Yan. Ayun, no. So, naka-intenso yan. At dito, meron kami experiment dito, no. 3 weeks old, kumakain na po ng PNC feeds. Yan. Ubos na yung PNC feeds nila. Linisan na lang, papakainin na naman. Yan. Ayos. Show type or exhibition type na champion line,
Kasi nga champion yung papa nila no, palagi may mga show, palagi nananalo yung papa niya. Ito po ay gagamitin ko no na breeding materials itong apat na to no. At magkakaiba po yung mga nanay nito no. At talagang yung lalaki dito isa yung balahibo niya no, sobrang dark na no, parang black ostolot na yung edge ng balahibo niya. Yan. So talagang iba talaga kapag show type or exhibition type. About naman sa presyo, sobrang mahal ng ganitong manok no. Siguro 1 month old pa lang or 1.5 months yung price niya no, is halos price na po ng breeder na Rhode Island Red, na yung Rhode Island Red natin dito na dark mahogany pa yung tinatawag. Yan. So ito talaga super dark talaga to. And about naman sa pera ko, kung worth it ba yung pera ko dito no, is syempre worth it para sa akin kasi mahilig talaga ako sa manok. And kapag nanganak to sila, yung mga lalaki nito, pang-upgrade natin dun sa ating mga Rhode Island Reds. So, mas gaganda yung Rhode Island Reds natin, pero same pa rin yung price, no? Yun po yung ating papalabasin dito. Pero, kapag gusto niyo ng purong exhibition type, no? Siyempre, dito lang po yan sa Pulumulok Team Chicken. At siyempre, no, nagbibigay ako ng discount, magbibigay din ako ng mga vitamins sa mga bumibili dito. At higit sa lahat, kumpleto na po bago ni-release, no? At siyempre, may deworm yan, no? May Beyond B1, Lasota, infectious bronchitis, at Gumboro, Coryza bago ma-release.